Magandang umaga, mga kapumuna lahat. Pakilagay nga, Sister Ann, yung sa John muna, sa John chapter 3, verse 5. Binabati ko ang mga nabautismuhan kahapon. Ito ang simula ng pagsunod ng kautusan o ang pagkaunawa kung paano natin gagampanan ang unang utos ng Panginoon. Sabi dito sa John chapter 3 verse 1 na makausap ng Panginoong Hesus ang isang tao na lumapit sa kanya noong unang panahon na sa Nicodemo. Hindi na natin babasahin lahat yun kasi mahaba ito. Sabi niya, Jesus answered, "Verily, verily, I say unto thee, except a man be born of water and of the Spirit, he cannot enter into the kingdom of God." So binabati ko po ang lahat na nabautismuhan. Lahat po tayo ngayon ay sama-sama na ngayon na nasa sakop sa pamunuan ng paghahari ng Diyos. Palakpakan natin ang Panginoon. Alam natin, ang pamunuan ay meron itong rules and ordinances na nagmumula ito sa batas. Kaya may batas. Kaya maraming ma-fail. Maaring may bumagsak. Pero sikapin natin, mga kapatid, na ang isa man sa atin ay walang mahulog sa biyayang ito. Dahil tinanggap natin ang biyaya, higit natin itong palagahan. Dahil ang salita ng Diyos ay makapangyarihan. Ito'y pagkakalob sa atin, pauunawa sa atin, patulad ng narinig natin Bible study ng ating mahal na pastor, na kung paano rin ipinahayag sa pamamaraan ng pagtuturo ng ating propeta, Brother Branham, na tayo ay ituon natin ang ating kaisipan sa kasulatan, back to the Bible. Kasi sa Biblia, kung paano nagpatotoo o ipinahayag, yun ang ni John, sa John chapter 1 verse 1, sabi doon, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. So yun ay ang pagpapahayag, pagpapakilala. Para masigit nating makilala ang salita ng Panginoon, hilingin natin ito natin mga kaisipan sa pakikinig. Dahil magsasalita ang Panginoon, so, magitan ng kanya mga tinawag at tiniran, mga pinili. Kung ako pinili ng Panginoon, salamat Panginoon. Dahil narito pa rin ako, ang ating pastor, o ang sinamamatayo sa likod ng pulpitong ito, makikilala po natin kung ano ang totoo na maririnig natin na nagmumula sa kanilang pagpapayag sa kanilang salita. Maraming salamat sa inyo. Mahaba ang ating talakayan. Kaya, totoo naman talaga ang narinig nating pagtuturo kanina. Merong mga nagkiklaim na, meron na mga alagad, nagkiklaim na mga alagad ng Panginoon. Katulad nung 70 na naging alagad, hindi nila natanggap o hindi nila na pinaniwalaan kasi yung narinig nilang salita ng Panginoon ay yun ay matigas. Ibig sabihin na matigas, hindi ka panipaniwala kasi parang isipin nila imposible na ang laman, ang dugo, literally inumin nila, hindi nila magagawa yon kasi hindi nila alam kung anong ibig sabihin noon. Pero tayo, narinig natin kanina, ang laman yun ay ang salita. So, ito natin ang ating kaisipan, ang ating pakikinig sa mga salita. So, sana makaunawa ang bawat isa. Maraming salamat at Sister Ann, pakiano lang ang ating tatalakayin bago tayo yan. Ang ating tatalakayin sa araw na ito, ang titulo ay The Wisdom of God, ang karunungan ng Diyos. So tamang-tama. Yung tayo ng ating mahal na pastor na yung pagpapahayag ni Brother Branham, na bumalik tayo sa salita. Pinakilala niya si John. Sa John chapter 1, ang salita,
Yun ay may lamang katotohanan. So, ipakilagay mo sa Proverbs 8, chapter 1 mo na. Ay may bilin tayo bago tayo manalangin. Proverbs chapter 8. Yan, lagay mo bago tayo manalangin. Yan. Tagalog na muna. Ilagay mo na ka sa chapter 12 para mamay ka lang bisayan. Bago tayo manalangin. Yan. Sa Proverbs, sabi dito, yung sinulat ni King Solomon, sabi dito, sa prophetic message na ito, sabi dito, akong karunungan ay tumatahan sa kabaitan at aking nasusumpungan ang kaalaman at gunita. Ilagay nga sa English para, I, wisdom, dwell with your prudence and find out knowledge of wit and inventions. So, meron nagpapakilala sa kasulatang ito. Sino ba ang nagpapakilalang ito? Dahil ang karunungang ito ay merong kakayahan magsalita. It is a movable being. Gumagalaw na may kalalagayan. So, itong titingnan natin, tatalakayan natin, aalamin natin ito ngayon. Kasi, sa ngayong panahon, maraming nagkakagulo tungkol sa paniniwala na meron siyang banda ay mali. Hindi bumabatay, umaangkop, tumutugma sa kasulatan. Marami. Gusto may isa natin, doon lang matatapos na tayo doon. Merong mga reliyon na iba, hindi kinikilala sa Jesus. Maging ang Hudyo. Ayaw nila si Jesus. So, marami. Aside dito sa ating komunidad natin. Pero mas mapalad tayo. Kasi, kumbaga sa porsyentong, may mataas na tayong porsyento. Doon lamang tayo magbabase sa ating magiging karakter. Kaya masigit na mas maunawaan po natin ito. So, nais ko munang manalangin, pumikit na lamang. Yes, Lord, hallelujah. Manaming Diyos na banal, dakilang Diyos. Maraming pong salamat sa mga nakaraang araw na naman muli na taglay pa rin namin ang lakas ng aming physical na katawan. Di kalooban mo po, Panginoon, sa amin na may paglingkod po namin ang katawang ito, Panginoon. Na ikaw ay mapapurihan, masamba. Kaya narito po kami, Ama, muli na muling umihiling na dumadalangin, lumalapit sa iyo, nadagdagan ng mapapupa, Panginoon, ang biyaya na ini-expect ng bawat isa sa amin, na matanggap namin, lalo ang pagkaunawa. Nais po namin, Panginoon, na lubos ang makilala, hindi katulad ng iba, na hindi lubos ang nakikilala po, Panginoon, kung sino kang talaga. Ama, ito po ang aming hiling, ito po ang aming samo at dalangin. Aming kang niluluwalhati, pinupuri, aming kang sinasamba sa araw nitong muli, Panginoon. Marami pong salamat. In Jesus Christ we pray. Amen. Thank you, O Lord. Palakpakan natin ang Panginoon. Right. Salamat sa ating pastor sa pagpapayag kanina. Ito'y kumukonekta lang sa ating tatalakayin ngayon sa araw nito. Mga kapatid, pasensya na. Naiwan ko yung ngipin ko doon sa dentista. Medyo ganito tayo. Tumawa naman kayo. Hindi naman masama tumawa. Kasi gusto ng Panginoon, laging masaya tayo, di ba? Ayun. In Matthew chapter 16, verse 15, up to 17 verse. Yan. Ilagay mo, kapatid. Haba ito. Abot yata tayo ng 2:00 nito. Yan. Sabi dito, sa Tagalog na lamang. Ayan, ang panahong ang ating Panginoong Jesucristo nag-uusap-usap at nagtanong siya, minsan nagtanong. At ang sumagot naman dito ay si San Pedro. Sabi niya, kanyang sinabi sa kanila, datapwat, ano ang sabi ninyo kung sino ako?
Yun ang tanong ng ating Panginoong Hesus. Ituloy mo sa 16. And Simon Peter answered and said, "Thou art the Christ, the Son of the living God." Tagalogin natin. At sumagot si Simon Pedro at sinabi, "Ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay." Kanina, nabanggit yung kanina, sa quotation ni Brother Branham. At sumagot si Jesus at sa kanya sinabi, "Mapalad ka, Simon Barjonas, sapagkat hindi ipinahayag sa iyo ito ng laman at ng dugo, kundi ng aking Ama na nasa langit." Kaya pala nagtanong ang ating Panginoon si Kristo. Kasi hindi siya nagpakilala kay Peter. Basta na lamang tinawag niya si Pedro. "O Pedro, ikaw ngayon gagawin kitang mangingisda ng tao." Kaya iniiwan ni San Pedro yung kanyang trabaho at kanyang pamilya, yung asawa. Sumunod siyang bigla sa ating Panginoon si Kristo. Di ba? Sa kasulatan ba makikita natin na nagtanong si San Pedro, "Bakit ako susunod sa iyo? Sino ka ba?" Di, wala sa ano yan. Pero merong hiwaga doon. Hiwaga doon. Dahil kung ito, tagpong ito, nagtanong na ngayon. Kasi nagkaroon ng 3 years, more than 3.5 years, yung ministry ng ating Panginoon sa Kristo. Magtataka ka, baka sa loob ng isang taon magkasama sila, nagtanong ngayon si Jesus Christ sa kanya. Maaari ba namang hindi makilala ni San Pedro? Pero ang sabi dito, nung magtanong ating Panginoon sa Kristo, kung ano ang pagkakilala sa kanya, madali sana ang sabi, "Ikaw si Jesus." Ano ba lang iba, di ba? In physical form, ikaw si Jesus. Anak ni Jose, anak ni Maria. Pero iba ang sagot ni San Pedro. Ikaw ang anak niya na Diyos na buhay. Pero sa ano ba ang what is the behind sa likod ng sagot nito ni San Pedro? Merong dala. Merong may mensahe dito. Merong pinapahayag o may ibig sabihin ang ating kapatid na San Pedro. Ikaw ang anak ng Diyos. Hindi sana sinabi niya, "Ikaw si Jesus," di ba? Ganun lang sana kasimple. Pero hindi. Ano sabi niya? Ikaw ang anak ng Diyos na buhay. Para mas madali natin itong matalakay, ang binabanggit ni San Pedro dito, yung pre-existent ng salita. Yung nandun pa sa kalangitan. Dahil mayroong pagpapaunawa ang kasulatan na ang salita ng Diyos, sabi ni John, siya'y kasama na. Bago pa lalangin ang mundo, siya na. So mayroong pre-existent na umiral na ang anak ng Diyos. Makikilala natin na lubusan niya. Sana i-discern ng bawat isa. Kasi maraming tao na hindi nakakikilala ng lubusan kung sino ba talaga si Jesus Christ. Alam niyo yan, di ba? So, sabi niya, ikaw ang anak ng Diyos. Yun ang ipinapahayag sa kasulatan, yung sagot ni San Pedro. Meron siyang pagkaunawa. Totoong pagkaunawa. Kaya doon natin makikita ang genuine believer. Ang pagiging genuine believer ng isang tao. Merong kapahayagan. Kung walang kapahayagan na tatanggapin ang sino man sa atin, kung mali-mali ang ating dadalhin sa ating sarili, lalo na ang pagkakilatan sa pagkating Panginoon, matutukoy natin ang ating sarili. Tayo'y unbeliever. Pero tayo ay nasa kalalagayang believer. Pakalakpakan natin ang Panginoon. Thank you, Lord. Kasi, nagdidepende yan sa katayuan. Una, sa turo. Sa pagtanggap ng biyaya. Dahil ang Diyos naman ay talagang maawain, mahabagin, punong-puno ng pag-iibig. Nais niyang iligtas ang lahat ng tao. Depende sa tao. Sa tatanggap ng biyaya. Kasi maraming tao talagang nakatalagang ayaw tumanggap.
Ayaw maniwala, meron. Pero tayo, alam ko, lahat tayo naniniwala. Kailangan natin gawin ang kalooban ng Panginoon. Kasi may batas. Lalo na nabautismo na tayo, under control na tayo ng batas. Kaya pasakop tayo ng batas. Sikapin natin, hingin natin sa Panginoon. Tapos na ang preaching ko. Kompleto na yun. Diba? Okay. Doon pala, umpisa pa lang tayo. Acts chapter 9, verse 20. Yeah. Ganun din si San Pablo, nang makausap niya ang Panginoong Isus sa daan, nang siya nabulag pa nga. 3 araw na nabulag, pagkatapos niyang nabulag, at nabautismohan siya, bumalik siya doon sa mga lugar na pinupunta niya dati, sa sinagoga, at pagdakay kanyang itinanyag. Ano bang ibig sabihin itinanyag sa Tagalog? Pinangaral niya. Talagang puspusan yung loob niya na ipakilala niya ang Panginoon. Sabi niya, at pagdakay kanyang itinanyag sa mga sinagoga sa Jesus na siya ang anak ng Diyos. Napakapalad ng dalawang ito. Si San Pedro, nakita nila si Jesus, pinagpahayagan pa sila. At San Pablo, tayo, sinang papahayag sa atin ngayon? Ang Diyos pa rin. Sa anong paraan? Sa kasulatan. Kasi ang Panginoong Isus, nag-base din siya sa kasulatan. Nang lapitan siya ng Diablo, sabi niya, ikaw kung anak ka ng Diyos, gawin mong tinapay ang batong ito. Pero ang sabi ng ating Panginoong Isus, hindi lamang nabubuhay ang tao sa tinapay, kundi sa mga salita. Ayon sa kasulatan, sabi niya, ang nasusulat. So, ngayon, ang privilege natin ngayon, ay malaman natin, makita natin kung ano ang pinapayag ng kasulatan. Kaya nga sabi ng ating propeta, Brother Abraham, back to the Bible. Amen ba? So, meron tayong kukunin ngayon. John chapter 5, verse 39. Ayan. Haba-haba ito, nako pa. Pero pagtiyagaan nyo to, napakahalaga nito. Sabi dito, Tagalog mo na lang para, Sabi ni John, noon pa, sinulat niya na ito, kung paano natin ito magagawa na mabatid natin, makilala ang dapat nating mahalaman. Sabi dito, saliksikin ninyo ang mga kasulatan. So ito isang pribileyo, isang pamamaraan upang tayo ay mabuksan, maliwanagan ang ating kaunawaan. Saliksikin ninyo ang mga kasulatan pagkat iniisip ninyo na sa mga mayaon ay meron kayong buhay na ulang hanggan. At ang mga ito yung siyang nagpatutungkol sa akin. So napakalaga ng layunin. Kung paano tayo magkaroon ng tumanggap ng buhay na walang hanggan, eternal life, kailangan magkaroon tayo ng pagsasaliksik. So, ito'y talagang kailangan natin talaga ito. So, kaya nga ako, nag-research ako, dahil lalong sa panahon ngayon, kailangan po talaga mag-research. Katulad na may mga ngaral, talagang kailangan naming magpuyat, magpagal, magtiyaga, para sa kapakinabangan ng bawat mananampalataya. So, ako naman ay masaya. At nagagawa pa rin ng Panginoon na magpahayag sa akin. Nagkakaroon pa ako ng kapahayagan. Kaya sabi ko, salamat Panginoon. Sana problema talaga ako. Sabi ko, ano ba pangangaral ko pag tatayo ako? Mabuti na lang, dinadala ako sa pag-aaral, pagre-research, kahit patanda na ako. Ilagay nga tayo kumuha ako sa mga article sa Google. Pakita mo nga muna. Kasi yung natin ang wisdom, ibig sabihin, ano ba ang ibig sabihin ng wisdom? Ito'y karunungan, sabi sa Tagalog. Ayan. Kasi sinearch ko ang karunungan sa salitang Greek words. Sabi dito, Sophia is a name of Greek origin, derived from the word Sophia, meaning wisdom. It has deep roots in ancient Greek philosophy and religious traditions
notably personifying divine wisdom in various such as Agaya, Sophia, holy wisdom. The name gained whispered popularity through early Christian saints and empresses, particularly in Eastern Orthodoxy. Associated names include Sophie, Sophia, Sonia, and Sophia. Ibig sabihin, nung panahon pa, sa European nation, ay sikat na ang ginagamit na pangalan na Sophia. Meron pang ang robot pinangalanan Sophia. Alamin niyo yan. Talagang ang Sophia, ang ibig sabihin ng Sophia, pangalan ng feminine, ng babae, feminine gender ito. Kaya, ito ginamit din sa religious, ginamit ang pangalang Sophia. Pero ang originally nito, ang ibig sabihin nito, wisdom o karunungan. So bakit natin tinatalakay ito? Kasi nakita ko ang Proverbs chapter 8 na yung binasa natin, ang itinuturo, pinapayag dito ay tungkol sa karunungan. Sino ba ang karunungan ito? Kaya, napilitin ako mag-research. So, salamat, nakita ko naman. Sa Proverbs chapter 8, titingnan natin. Kasi ito yung mga article. Marami sana yan. Kaya lang ito ay napili ko lang na ito'y tumutugma, umaangkop sa kasulatan. Proverbs chapter 8. Para makita natin ang katotohanan. Sabi dito, hindi ba umiiyak ang karunungan at inilalabas ng unawa ang kanyang tinig tuloy-tuloy? Sa tuloktok ng mga taas na dako sa tabi ng daan sa mga salubungang landas, siya'y tumatayo. Tuloy-tuloy may every verse na sunod-sunod. Sa tabi ng mga pinto ang bayan, sa pasukan ng bayan, sa pasukan sa mga pintuan, siya'y humihiyaw ng malakas. Sa inyo, o mga lalaki, ako'y tumatawag at ang aking tinig ay sa mga anak ng mga tao. O kayong mga musmos, magsiunawa kayo ng katalinuhan at kayong mga mangmang, makaunawa kayo sa mga puso. Kayo yung mga kinig sapagkat magsasalita ako ng mga marilag na bagay at ang buka ng aking bibig ay ang buka ng aking malabi ay maging mga matuwid na bagay. Sapagkat ang aking bibig ay sasambit ng katotohanan at kasamaan ay karumal-dumal sa aking mga labi. Lahat ng mga salita ng aking bibig ay sa katwiran. Walang bagay na liko o suwil sa kanila. Pawang malilinaw sa kanya na nakakaunawa at matuwid sa kanila na nangakasumpong ng kaalaman. So napakaalaga pala. Pag nalaman natin, masumpungan natin, maintindihan natin, ay meron itong dulot. Tanggapin mo ang aking turo at huwag pilak at ang kalaman na higit kaysa dalisay na ginto. Hanggang 12 mo na. Sapagkat ang karunungan ay maigi kaysa mga rubi at sa lahat ng mga bagay na mananasa ay hindi maitutulad sa kanya. Meron na, sinasabi niya, akong karunungan ay tumataan sa kabaitan at aking nasusumpuan ang kalaman at gunita. May nagpapakilala ngayon ang Sophia na ito. Sino nga ba ang karunungan ito, ang Sophia ito? Meron siyang kalalagayan. Meron siyang being. Dahil kung isipin natin karunungan, nakapaloob sa ating kaisipan. Ito'y abilidad. Pero ito, nagpapakilala siya. Kaya masasabing siya ay may anyo. Meron siyang ano ba yun? Being. Anyo. Image. Meron siyang image. Tingnan mo sa, sa Proverbs chapter 1 kasi ang Tagalog translation, hindi natin makikita ang gender. Ilagay mo sa Proverbs chapter 1. Umpisa ulit tayo doon. Kasi dadako tayo ngayon sa pag-aaral
halo na. Teaching and preaching. Ayan. Ang mga kawikaan ni Solomon. Verse 1. The Proverbs of Solomon, the son of David. Lagay mo man hindi, Proverbs 8. Sa 8. Proverbs 8. Doon pa rin, sa Proverbs 8 tayo. Umpisa lang, ilalagay lang natin sa English. Kasi yung Tagalog, walang na-mention na gender doon kung ang nagpapakilalang karunungan. Kung papansinin nyo sa English, merong madidefine natin, makikita natin, merong gender. Kasi may anyo, may imahin eh. Alam mo sa 8:1, sabi dito, doon na wisdom cry and understanding put forth her voice. Meron ng gender. Her. Tuloy mo sa verse 2. She standeth in the top of high places, by the way, in the places of the fats. Sabi ko, doon sa Tagalog translation, genderless. Hindi makikilala. Kung nagpapatunay lamang, ang karunungang ito, mayroon talagang anyo. At mayroon ng itong taglay na gender. Ang gender niya na pakikita dito, siya ay feminine gender. Nakukuha niya mga kapatid, may anyong katulad ng tao. Kasi tayong tao, may taglay tayong gender. Anong pagkakakilala sa atin, di ba? Ang katayuan natin, isang lalaki at isang babae. O nakukuha niyo din. Sana maunawaan niyo. So, mas binigyan ko, mas prepared ako kisa sa Tagalog translation, kisa dun sa English. Kasi tumingin ako sa mga article, salamat na lamang dahil sa panahon natin ngayon, hindi na tayo pupunta sa Europe. Hindi na ako pupunta sa Greece para humanap ako ng mga nakakaunawa sa mga kasulatan. Meron na tayong madali nating makuha ang mga kasagutan sa ating mga katanungan. So ito'y siyang paraan ng pagsasaliksik o paghahanap o nais mong malaman ang katotohanan. Kaya mapalad ngayon tayong panahon. Kasi pindot-pindot na lang dito sa mga laptop na nakukuha natin. Nagtatanong mga ako sa mga manugang ko eh. Kaya manugang ko kay Jing, sabi ko, Jing, tingnan mo nga ang karunungan kung ano yan. Sa grama, sabi niya, ako hindi kasi duda akong noun yan eh. Duda kami lahat. Pero, dito sa pag-research ko, nag-research kami pareho, noun nga. So, ibig sabihin ng noun, meron itong kalalagayan. Pointing ito sa merong kalalagayan. So, sabi sa English, she standeth in the top of high places by the ways in the places of the fats. So, it is a movable being. Merong ginagawa. Meron siyang kapangyarihan. So, paano natin ito mapapatunayan? Kasi marami dito nagkakadebatihan. Hindi nagkakaroon ng tamang pagkakaunawa. Di siguro ako kung yan ibig sabihin kung sino ang karunungan ito. Kasi ang nakilala natin si Jesus Christ, nasa anong siyang kalagayan? Nasa masculine gender siya, di ba? Pero dito, sa Old Testament, unang pinakikilala ang karunungan dito, nasa kalalagayan siya sa feminine gender, sa babaeng kalalagayan. Pero saan ito nag-origin? Saan ito kinopya? Lagay mo nga sa Genesis chapter 1, verse 26. Titingnan natin. Mapatunayan ng kasulatan. Genesis chapter 1, verse 26. Ayan. Sa panahon, yung pasimula na maglalang, nakikita natin dito. At i-English mo nga para mas makuha natin. Kailangan natin pag-anuhin para mas intindihan natin. And God said, let us make man in our image. Yun.
Gumawa sila sa pasimula. Let us make man. Nakita mo, plural ito, hindi singular. Bagamat ang God dito, singular. Pero, ang singular na Diyos dito, makikita natin dito, parang dalawa o more than isa, more than one. Sabi dito, let us make man in our image after our likeness. And let them have dominion over the face of the sea, and over the fowl of the air, and over the cattle, and over all the earth, and over every creeping things that creepeth. 27. So God, ito yung yung desisyon ng Diyos. So God created man in His own image. In the image of God, created He him. Intindihin niyo, mga kapatid, natin pag-aaral. In the image of God, created He him. Male and female, created He them. Nakuha niyo, mga kapatid? Merong gender. Kaya pala, ang lalaki at babae, nag-origin ito, pinagkopyahan, silang pinagkopyahan. So, sa pag-research ko, wala akong nakita sa mga article na nagpapaliwanag nito. Na ito ang, kaya nung tinanong kong paano ko ba ito paniniwalaan na magbabatayan lamang ay ang mga salitang sopea. Samantalang, alala ko, ang talatang ito, tama ka ako. Ang pinagmula ng babae at lalaki, ay nagmula ito sa Diyos. Dahil siya gumawa eh. Ito ang taglayan ng Diyos. Kaya hindi mo maring magduda tayo doon sa Proverbs chapter 8 na bakit ginamit feminine gender o babae. Dahil, papauna ko na sa inyo, ang karunungan ito walang iba ko ng ating Panginoong Jesucristo. Nakukuha niyo na ang punto ko? Siya ang karunungan, ang ating Panginoong Yesus. Pero, nang mahayag siya alaman, nasaan siya? Kalagayan. Masculine gender. Kaya maraming nagkakaano dito. Tutulig sa nagdidebate. So, salamat sa Panginoon at ipinayag ito sa akin, salamat sa Panginoon at nakakatanggap pa rin ako ng pagpapahayag ng Panginoon. Kasi sa lahat ng tinitingnan ko, pinag-aaralan ko, wala akong nakita ang ganitong pagpapahayag na pinagbasihan ang Genesis chapter 1, verse 26 at verse 27. Hindi nila ito nakikita. Pero nakita ito, ipinakita ito sa akin ng Panginoon at isinishare ko ito sa inyo. Ito ay mas mayroong matibay na pagpapatotoo ng Panginoon. Nakuha nyo? Naintindihan nyo? Dumaas ang kamay ng nakakaintindi? O yan. Unang-una si pastor. O lahat naman pala kayo. O hindi na ito mauulit ha. Baka maulit ito, ibang latag naman. Si pastor na maglalatag ng iba nito. So, kaya, unang nagpakilala na, batid nakilala natin, ay ang karunungan ng Diyos. Sino ba ang karunungan ng Diyos? Ito ang ating aalamin ngayon. Tuloy natin sa Proverbs chapter 8. Tuloy-tuloy mo. Mag-umpisa tayo sa 13, verse 13 kasi nabasa na natin niya hanggang 12. Proverbs 8, verse 13 na tayo. Yeah. Kasi binasa natin kanina 1 up to 12 verse. Ngayon 13 na tayo. Ang pagkatakot sa Panginoon ay ipagtanim ang kasamaan, kapalaluan, at kambugan, at masamang lakad, at ang masamang bibig ay aking ipinagtatanim. Tuloy-tuloy mo. Payo ay akin at magaling na kaalaman. Ako'y kaunawaan, ako'y may kapangyarihan.
Ito, ang sinong sasalita nito, nagpapahayag nito, ang karunungan. So, yun ang ipinapayo sa atin. Yun ang nais niya na tanggapin natin, ipamuhay natin. So, ngayon, nagtuturo siya kung sa anong kaparaanan natin gagampanan ang pagkakilala natin sa Kanya. So, siya ay nag-guide sa atin. Sabi niya, payo ay akin at magaling na kaalaman. Ako'y kaunawaan, ako'y may kapangyarihan. So, tinan niyo ito mga kapatid. Nagpakilala na siya ang anak ng Diyos, hindi siya kinakilala ng karamihan. Ayan yung grupo ni Manalo, ayaw maniwala na si Jesus ay anak ng Diyos, na si Jesus Christ ay Diyos. Pero mapalad tayo, kasi nauunawaan natin, meron tayong kapayagan mula sa Diyos na si Jesus Christ ay anak ng Diyos, na siya ay Diyos. O, pumalakpak naman kayo. Meron kayong pagkakilalang tama. Ay, di maraming unbeliever, di ba? Maraming nagkikilim ng mga alagad daw sila. Pero wala namang kapayagan. O, di ba? Naiintindihan nyo? Kaya, salamat. Mataas ang porsyento natin na nakakaroon tayo ng kapayagan ang bawat isa atin. Salamat sa Panginoon. Payo. Yan. Sa pamamagitan ko ay naghahari ang mga hari at nagpapasya ng kaganapan ang mga pangulo. Tuloy mo na lang yan. Sa pamamagitan ko ay nagpupuna ang mga pangulo at ang mga mahal na tao sa makasibagay lahat ng mga hukom sa lupa. Tuloy mo na lang. Alam nyo na yan. Gumaganap sila ng anumang mga may kapangyarihan na muminuno sa ating gobyerno. Kung matuwid ang kanilang ginagawa na hindi sila mga korap, kagaya ng mga flood control na yan. Kaya tayo na ba dito? Mabuti hindi umabot dito. Yan. Mga kontraktor na yan. Talagang mga magnanakaw, sinungaling yan. Magkapatid yan eh. Sinungaling, magnanakaw. Mabuti yung mga matapat, ito sabi ng ating Panginoon Jesus. Pinamumunuan niya ito. 18 na lang, 18. Yun ang ibig sabihin ko. Kasi mahaba ito. Mga kayamanan at karangalan ay nasa akin. Siya pala ang lahat na may tangan nito. Oo, lumalaging mga kayamanan at katwiran. Kaya pala mamalagi. Kailangan pala mamalagi. Kasi siya ang may kontrol ng lahat. Kung nais natin umasenso talaga, o kung gusto mo yumaman ng isa, kung sino man gusto mo yumaman, bahala ka na humingi sa Panginoon. Depende sa katayuan natin. Pero alam naman natin na nakakaya naman sabihin sa Panginoon, Panginoon, nais ko pong yumaman. Nais ko pong magkaroon ng 5 eroplano, 5 barko. Di ba nakakaya yun? Si King Solomon, anong iningi niya? Karunungan. Sana ganun din ang hingin natin. Kasi pag karunungan nga na, malalaman mo na kung paano kung magkakaroon ka ng 5 barko, di ba? Nakalimutan ko, hindi pa akala ko dapat tumawa. Kasi wala akong ngipin eh. Yes. Okay, tuloy lang na. Di bali na, sa susunod, may ngipin na yan. Ang bunga ko ay maigi kaysa ginto o kaysa dalisay na ginto. At ang pakinabang sa akin kaysa piling-pilak. Intindihin nyo lang, alam nyo namang intindihin yan eh. Ako'y lumalakad sa daan ng katwiran sa gitna ng mga landas ng katulaan. Ayan. Pag na pala tayo, nalihis tayo, haharap tayo sa katulaan. Merong consequence. Upang aking papagmanahin ng pag-aari ang nagsisibig. Naku, masarap. Ng pangako ng Panginoon. Sa Old Testament pala, meron na niyang pagpapahayag, pinapahayag niya na kung ano ang inilaan niya para sa atin. Nagsisibig. Di ba? Umiibig tayo. Sana lahat tayo umiibig sa Diyos. Ako nga, minsan nag-iisip ako totoong umiibig ako sa Panginoon. Paano ko iibigin? Minsan nag-iisip talaga ako niyan eh. So, meron ka paliwanagan sa akin. At upang aking mapuno ang kanilang ingatang yaman.
So, yun pala, ang mga sekreto. Tuloy. Inari ako ng Panginoon. Ito na ang pagpapakilala ng karunungan. Inari ako ng Panginoon sa pasimula ng kanyang lakad. English, mga kapatid. The Lord possessed me in the beginning of His way before His works abound. Tagalogin mo uli. Inari ako ng Panginoon sa pasimula ng kanyang lakad bago pinasimulan ang kanyang mga gawa ng una. Naiintindihan niyo ito? Inari na siya. Ang sasalita dito yung karunungan. Ibig sabihin, say naroon na. Sabi niya, pinoses na siya. Kaya tama yung sabi doon sa John, chapter 1, in the beginning was the Word, and the Word was with God. Tagalog, sa pasimula, ang salita, nang pasimula, ito, pareho salita. Nang pasimula siya ang berbo, at ang berbo ay sumasa Diyos, at ang berbo ay Diyos. So doon makikilala na ang salita, siya ay Diyos. At ang sinong berbo na ito na sinasabi sa English translator, yung salita. Siya pinanganak pa doon sa eternity. Siya yung karunungan na meron ng pre-existent. Umiral na siya. So ito'y merong halong Godhead. Makikilala natin kung sino ang ating Panginoong Diyos. Sa panimula, siya ang karunungan. Kaya, dito sa Proverbs, sinasabi dito, the Lord possessed me in the beginning of His way before His works of all. Kasi, doon sa pagpapayag ni John, walang nalalang kundi sa pamamagitan niya. Kaya, ang karunungan ng Diyos, siya pala ang katulong. Siya yung kausap. Doon sa Genesis chapter 1, verse 26, sabi niya, let us make man in our image. Pero bago maglalang ng tao o ng mga bagay ng mundo, na alam natin na ang unang nilalang ay yung mga angelic being. Yung langit. Pero bago ang langit, bago ang lahat ng nilalang na yun, ang unang nilalang, sino? Ang karunungan. Yun ang unang inilabas. Bakit sinasabi ng kasulatan siya ay nilalang? Ang conclusion ko dyan, balikan mo sa Proverbs chapter 8, balikan mo lang. Proverbs chapter 8, muna tayo. Gusto ko lang maging malinaw ito sa pag-aaral. Proverbs chapter 8 uli. Ayan, sa Tagalog tayo, sa Tagalog. Doon sa verse 1 uli, balikan mo. Para masigit natin itong maunawaan. Pero sa Tagalog, sa Tagalog, sabi dito, hindi ba umiiyak ang karunungan at inilalabas ng unawa ang kanyang tinig? Verse 2, tuloy-tuloy. Sa tuloktok ng mga taas, nadako sa tabi ng daan, sa mga salubungang landas siya ay tumatayo. Tuloy mo lang. Sa tabi ng mga pintong bayan, sa pasukan ng bayan, sa pasukan, sa mga pintuan, siya ay humihiyaw ng malakas. Tuloy. Ano ba yung ilano natin kanina? Biglang nawala sa isip ko na. Sa tabi ng mga pintong bayan, sa pasukan ng bayan, sa pasukan ng mga pintuan, siya ay humihiyaw ng malakas. Ako'y nalagay mula ng araw, mula pa na walang pasimula, bago pa nalikha ang lupa. I was set up from the everlasting, from the beginning, or ever the earth was. Siya ito. Ang karunang ito, siya'y meron ng pre-existence. Siya'y umiral na. Ito din sa New Testament time, ang si John, nagpahayag naman, sa iyong salita. Sino ang salita na pinakikilala niya? Walang iba kung ang ating Panginoong Hesus. Right? Nakukuhanan niyo? Ito yung pag-aaral. Para baka mamaya, maimbita kayo doon sa grupo ni Manalo. Ay, doon na nga ako. Mas maganda rito, maraming tao. Mas maganda ang dito, ang mga formation doon. Maganda talaga. Mayroong mga mayayaman na mga tao. Mantalang tayo, lahat tayo mahihirap dito.
Baka makonvince kayo doon. O, dito na kayo kasi mas marami kaming pera. Di ba? Saka yung turo doon, si Jesus Christ, tao lang. Patay kayo doon. Pag yun ang pinaniwalaan nyo. Sa kasulatan, sa Biblia, sabi ng prophet, back to the Bible tayo. Balik tayo sa salita. Ano bang salita? Sino bang salita? Ang ating Panginoong Hesus. Sino bang ang ating Panginoong Hesus? Siya ang karunungan. Siya ang salita. Ano ko niya? Inuulit-ulit ko lang para masigit niyo ito maintindihan. Bago pa nagkaroon ng creation, I was set up from everlasting. Kaya nga sasabi sa Psalm chapter 2 verse 7, lagay mo na sa Psalm chapter 2 verse 7, ito yung prophetic na mensahe ni King David. Sabi dito, lagay mo sa English para medyo okay. I will declare the decree the Lord hath said unto me. Alin yung Lord na sinasabi dito? Yung kinilala ng Panginoong Hesus, yung Ama, yung Diyos Ama. I will declare the decree the Lord hath said unto me, Thou art my son. This day I have begotten thee. Tagalog, pakayaan mo. Aking sasaysayin ang tungkol sa pasya. Sinabi ng Panginoon sa akin, ikaw ay ang aking anak. Sa araw na ito ay ipinanganak kita. Sino itong pinanganak nito? Yung karunungan. Pinanganak siya ayon sa paglikha ng Panginoon. Lagay mo ulit sa Proverbs, bakit sinabing yun ang paglikha? Ang paglikha ng Diyos sa kanya sa paraan ng kapanganakan. He is the firstborn, the only begotten Son of God. Nalilito ko dun Yung creation, paano? Yung creation, ginawa. Sa Tagalog kasi, pag sa Proverbs chapter 8, babalikan mo, may sinabi doon, nilalang siya. Paano natin i-combine o maano natin ito? Paano ba yung nilalang? O isinilang? Si Adan nga, anak ng Diyos, pero lumitaw siya sa kaparanan ng paggawa. The creation process of God through by the hands of God. Diba? Pero, ang karunungang ito, ang salita ng Diyos na ito, na nagkatawang tao, nag-incarnate sa laman, walang iba si Jesus Christ, siya ay create sa kaisipan ng Diyos sa para ng siya ay inilabas sa sinapupunan ng Ama. Kaya may kinilala ang ating Panginoong Hesus na Ama. Kaya ang kasulatan, mayroong Ama, may anak. Hindi ko sinasabing dalawang Diyos, Hindi ako nagtuturo sa inyo yan. Ang kasulatan ay nagtuturo na mayroong Ama at mayroong anak. Mayroong grupo niyan. Binabansagan pa tayong, yan, mga father and son yan. Ano ibig sabihin nila? Nagtutuya sila ng ating nalalaman. So, ibig sabihin, hindi ayaw nila maniwala sa kasulatan. Pero tayo naniniwala tayo. Dahil ang batayan natin ay ang kasulatan na nagpapayag na mayroong Ama. Ang Panginoong Hesus nga may kinikilalang may Ama. Tapos tayo naman hindi maniniwala na mayroong Ama ang ating Panginoong Hesus. O naniniwala ba kayo na mayroong kayong pinagmulan? Na lumitaw ba kayo sa mundo? Na walang Ama? Walang Amang gumawa sa inyo? Di ba ang papa mo di ba? Yun, dapat nating makilala na mayroong Ama talaga. Dahil kung walang Ama, walang lilitaw. Okay yan. Salamat sa Panginoon. Sana ba tayo? Tuloy-tuloy mo sa Proverbs kasi yung pinagkukunan natin. Saan na ba tayo? Saan verse na ba tayo? 24 na. Sabi dito, yun ang pagpapahayag ng karunungan.
Ako'y nailabas nang wala pang mga kalaliman, nang wala pang mga bukal na saganan ng tubig. Yan. Tuloy. Bago ang mga bundok ay nalagay, bago ang mga burol, ako'y nailabas. In other words, in other term, naipanganak. Siya isinilang, siya iniluwal. Yun ang sinasabing sa ibang kasulatan. Sa English, bring forth. Samantalang hindi pa niya nililikha ang lupa, ni ang mga parang man, ni ang pasimula man ng alabok ng sanglibutan. Tuloy. Nang kanyang itatag ang langit, nandun ako. Nang siya maglagay ng balantok sa balat ng kalaliman. So the creation time, the beginning of the creation, naroon na. Naroon na siya. Tuloy-tuloy. Kasama na siya. Nang kanyang pagtibay ng langit sa itaas, nang maging matibay ang mga bukal ng kalaliman, nang bigyan niya ang dagat ng kanyang hangganan upang huwag salangsangin ng tubig ang kanyang utos, nang kanyang iayos ang mga patibayan ng lupa. Yun ang created ng Panginoon, ng Diyos. Nasa siping nga niya ako. Kaya pala sinabi ni John, in the beginning was the Word, and the Word was with God. Sa Tagalog, ang salita ay suma sa Diyos. Kasama na ng Diyos. Alin ito yung wisdom. Ito yung sophia. Nasa siping nga niya ako ng gaya ng matalinong manggagawa. So, kung wala pala ito, kundi pala inilabas o iniluwal, ipinanganak, ang karunungan ito, walang malalalang. Dahil ang paglalang ay sa pamamagitan niya in John, in the book of John. Hindi mo natin kukunin doon. Tuloy-tuloy po tayo dito. Kasama na siya. Anong feelings ng dalawa na nagagalak sa kanyang tinatahanang lupa? Meron na palang earth na kung saan ang Diyos tumatahan aside dito, apwera dito sa earth na to nating. At ang aking kaaliwan ay sa mga anak ng mga tao. Napakapalad natin. Naaliwang Diyos sa atin. Diretso. 33. Ay, yan nga. 33 ba yan? Ayan. Ngayon nga, mga anak ko, dinggin ninyo ako. Dito na makilala natin ang karunungan. Nagsalita na si mga anak ko. Siya pala'y ama rin. Kaya nga dun sa book of Isaiah chapter 9, verse 6, nang may inihula doon, ipanganak ang Emmanuel, na siya ang maging makapangyarihang Diyos at maging Ama. Sabi dito, ngayon nga mga anak ko, dinggin ninyo ako sapagkat mapalad ang nag-iingat ng aking mga daan. So mga anong ibig sabihin nito? Iniingatan natin ang kanyang daan, ang kanyang pamamaraan, ang kanyang aral, ang kanyang turo. Pag sinabi niya, huwag ka lang inom ng alak. Okay, ako gusto ko pang uminom. Pero talagang natatakot ako sa Panginoon. Ang kinatatakutan ko, yung consequence, yung mangyayari. Kahit gusto ko pang uminom ng alak, magtyaga, huwag lang iinom ng alak. Marami itinuturo. Hindi na ako babanggit kung ano pa. Kasi itinuturo sa atin ng ating pastor. Yung heart series na yun, pinaghuli yung pakikiapid, pangangalo niya. Yun pala yung mga bagay na nakikita natin sa ating mga sarili. Kaya pala tinuturo sa atin ito ng Panginoon sa pamagitan ng ating pastor upang mabago ang ating pananaw sa buhay, ang ating kalalagayan sa pananampalataya. So, inihahanda lamang tayo ng Panginoon para maging karapat na tayo sa pag-agaw. Sana lahat tayo makasama doon. Amen ba? So, yun ang payo ng karunungang ito. Okay? Mga kinig kayo ng turo at kayo'y magpakapantas. Tingnan nyo Kahit
Hindi tayo masyadong magaling, matalino, pero ang ibig sabihin nito, magpakapantas tayo. Mag-aral tayo. Makinig tayo ng seriously, nakikinig tayo. At huwag ninyong tanggihan. Nakita ninyo mga kapatid. Ang tumatanggi sa salita at turo ng karunungan o ng ating Panginoong Jesucristo, anong tawag doon? Unbeliever, hindi genuine. So, pag tinatanggap natin ang turo ng kasulatan ng Biblia o ang pagpapakilala ng salita na walang ibang salita na pinakikilala ng kasulatan na walang iba kundi ating Panginoong Hesus. Tanggapin natin ito. Huwag tatanggihan. Amen ba? Sinong tumatanggi dito, tumasang kamay? Ay, lahat pala gustong tumanggap. Okay, salamat sa Panginoon. Mapalad ang tao na nakikinig sa akin, na nagbabantay araw-araw sa aking mga pintuang bayan, na naghihintay sa mga haligi ng aking mga pintuan. So, ang ibig sabihin nito, binibigyan natin ito ng pagpapalaga. Sapagkat sino mga nakakasumpong sa akin, ay nakakasumpong ng buhay at nagtatamo ng lingap ng Panginoon. Minsan tayo, struggle tayo. Panginoon, bakit ganito? Wala pa akong trabaho. Ganito, marami tayo. Di ba? Problema. Baka meron ka pang hindi, meron pang nakita ang Panginoon sa ating kulang. Kasi, sabi nga ni Sister Guy, doon magpatuto siya, sabi niya, kung marami ang espiritu mo, baka maaring hindi ka pa tumanggap ng pagpapala, baka tinitipid ka ng Panginoon. Naisip ko, sabi ko, nakakatouch ka naman, Sister Guy. Kaya rinirikisa ko ang sarili ko. Tama nga naman, siguro. Kasi baka sakit kong prostate, saka constipated ako, kaya hindi gumagaling. Kasi meron pa ang nakita ang Panginoon sa akin. Kaya sabi ko sa Panginoon, Panginoon, tulungan mo ako para magawa ko kayong kalooban. So, meron mga circumstances talagang gano'n. So, ayun pala ang sekreto. Na, mayroon tayong mga struggle na, maaring ito yung pagsubok ng Panginoon. Maaring pagsubok ito, kung hanggang saan tayo tatagal. So, ngunit siya nagkakasala laban sa akin ay nagliligaw ng, saan na ba yun? Bakit? Ibalik mo na 35 mo na. Ayan. Sapagkat sino mga nakakasumpong sa akin ay nakakasumpong ng buhay, eternal na buhay, at magtatamo ng lingap ng Panginoon. Lingap, di ba, yung pag-ibig ng Diyos. 36. Ngunit siyang nagkakasala laban sa akin ay nagliligaw ng kanyang sariling kaluluwa. So, yun ang sinasabi ni Sasagay. Kung medyo meron pang nakita ang Panginoon sa atin, sabi dito, nagliligaw ng kanyang sariling kaluluwa, silang lahat na nagtatanim sa akin ay nagsisibig ng kamatayan. So, yun ang consequence pala. So, nagpapahayag ang karunungan ito sa atin ngayon. At siya'y umaakay, at tuturo. At meron din siya kapangyarihan para baguhin tayo. Amen ba? Huwag po tayo matakot. Napakalaki pa lang pag-asa natin. Tuloy mo, ay wala nang iba. Tapos nandiyan, di ba? So, yung pala na patuloy nating tinatanggihan ang kanyang salita, tayo ang gumagawa ng sarili nating kapahamakan. Bigla tayo nalungkot, yung mga mukha natin. Eh? Wala tayong magagawa. Kasi yun ang pinakikita ng salita at yun ang ipinapayag ng salita ng Panginoon. So, pakita mo nga na-research ko yung word. Ayan. Ay, logos pala, logos. Ayan. So, kung makita ito ninyo, ayan. Yung logos, yung sa pen, nakuha na natin. Yung logos naman. Ito yung sinasabi sa John chapter 1, sabi dito,
In the Bible, the Greek word logos. Yan. Yung word sa Greek na salita, logos. Kasi ang Biblia, na-translate ito na sa Greek language. Pero nag-origin ito, nagsimula ito sa Hebrew, sa mga Hudyo. Pero mas namayagpag ang lingwahe ng Greek, ng pagkakasakop ng Greek noong unang panahon. Kaya dito natanyag ng gusto ang Biblia sa translation ng Greek. So ang Greek word logos, ito yung salita. Fundamentality means word, speech, or reason, but carries deeper theological significance, referring to Jesus Christ as the Word of God, made flesh, the embodiment of God's message and principle by which the cosmos was created and is ordered in this content. The Logos is the divine thought and reason of God made knowable and manifest in Jesus. So, yung karunungan pala na merong anyo, yung palang na merong taglay na salita. Yun ang Logos. The Word. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Yun ang Logos. Pero sa katotohanan, yung bago ang salita, ang ipinayag ni John dito tungkol sa Logos, siya ay meron ng anyo. Ano ba yung anyo niya? Na merong gender? Yung tyupani body, yung makalangit na katawan. Kaya sabi dito, na embodiment o na nagmanifest o nahayag sa laman. Alin laman ang nahayag? Sa katauhan ni Jesus Christ. Siya yung salita na nag-incarnate sa katawan. Nakita ng tao, nakasalamuhan ng tao, at yun ang nagpapatotoo sa kasulatan na ating pinaniniwalaan. Na merong isang Jesucristo na nagmula sa langit na ipinanganak, na nag-exist na siya, umiral na siya, bago pa siya nagkatawang tao. Nakukuha nyo? Walang mahabang explanation dito. Kung ano mga yung tyupani? Kasi ito'y kinukuha natin sa mga article ng yung mga interpretation. Marami ito, pinili ko lang. Pumili lang ako na umaangkop sa kasulatan. Sabi dito, in the Bible, a tyupani is a temporary tangible. Ang tangible, ibig sabihin dito, hindi ko rin alam ng English na yan, inalam ko na rin. Ito'y pagpapatunay. That was sin, nahipo, katulad ni Isaac, nakipagbuno, nakipagreslingan siya, katulad ni Abraham, nakausap niya ang Diyos in the form of human. Diba? Pero sabi ni John, walang sino mang nakakita sa Diyos. Sabi ko, ang hirap namin intindihin ito. Nakausap ni Abraham sa Tree of Mamre, kausap niya ang Diyos. Yun pala, yun ang tyupani body. Yun ang image, yung larawan ng Diyos. Sabi ni John, bakukunin natin mamaya, kahit kailanman walang nakakita sa Diyos. Alin ang binabanggit doon? Yung kinilala ng Panginoon na Ama. Hindi nagbabago ang kalalagayan noon. Pero, nakita, ang Diyos na hindi nakita sa kalalagayan noon. Kaya sabi ni Jesus Christ kasi kay Filipi, kung nakita nyo na ako, nakita nyo na ang Ama. Ako kanya ibig sabihin? Kasi itinuturo ng kasulatan na siya ang image, siya ang larawan. Siya ang larawan. Nahayag. Sabi, nag-manifest. Kaya basahin natin ulit. A tyupani is a temporary tangible.
nagpapatunay. Manifestation, nagpapahayag. Or appearance of God. Alam niyo na yan, yung appearance. To humanity, often accompanied by an extraordinary, visible display. Yung nakikita na ginawa ng Diyos. Na nagpakita siya sa anong paraan. The term describes God revealing His presence and actions often through various forms. Mga iba-ibang pagpapakita ng Diyos sa iba-ibang forma. Such as clouds, firestorms, to appearing in a human-like figure. Tignan nyo, ng Old Testament time, ng panahon ni Moses, para hinarangan yung mga Egyptian, nung tatawid sila sa dagat, ano yung nakita doon? Yung pillar of fire. Yung naglalakad sila, si Moses na lang, doon sa Mount of Sinai. Nakausap niya ang Diyos. Pero nakita si Moses. Merong appearance ng Diyos. Siyempre, makakausap niya ang Diyos. Kung walang appearance ng Diyos, paano niya makakausap? Saan niya nakita? Sabi dito, ano yun? In the form of fire. Sa formang apoy. Kaya, merong mga nakausap ng Diyos, katulad ni Moses, na nakausap niya ang Diyos ng mukhaan sa mukhaan. So, nagtataka ako, paano yan? Sinasabi ni Jan, walang nakakita kailanman sa Diyos. Pero sa maraming kasulatan, merong mga nakaharap ang Diyos. So, kaya pala, yun ang tupani body, yung makalangit. Yung ang anyo. Sino ba yung anyo na yun na iniluluwal? Ang karunungan. So, ngayon malinaw na. Kaya sabi ni Jesus Christ, gusto matagal nyo na akong kasama, hindi nyo ba kilala ang Ama? Ang nakakita na sa akin ay nakita ng Ama. Dahil ako ay sumasama at ang Ama ay sumasa akin. Dahil kami ay iisa. Nakuha niya mga kapatid. Maraming hindi nakakaintindi yan. Salamat sa Panginoon at ipinapahayag ito sa atin ngayon. Hindi ako ang nagpapahayag sa inyo. Katulad ni San Pedro na nagtalong, ako Pedro, sino ba ako sa pagkakaunawa mo sa akin? Sabi ni San Pedro, ikaw ang anak ng Diyos. At ngayon, sino ngayon ang nagpapahayag sa atin ngayon? Si Brother Alex ba? Kaya niyo bang tanggapin ito? Na ang Diyos ang nagpapahayag sa inyo ngayon? Ang naniniwala, pumalakpak sa Panginoon. Right? Hindi ako ang nagpapahayag sa inyo ngayon. Sino ang nagpapahayag? Papakilala sa inyo? Diyos mismo ang nagpapahayag sa inyo. Bakit nagpapahayag ang Diyos sa atin ngayon? Kasi mahal tayo ng Diyos. Binira niya tayo at pinili niya tayo upang tumanggap ng biyaya at tuloy-tuloy tayong pagpalain. Palakpakan natin ang Panginoon. Yes, oh Lord, hallelujah. Thank you, Jesus. Colossians chapter 1. Naku, alas 12 na. Verse 15, 16. Colossians chapter 1, verse 15. Papaspasan natin ito. Colossians chapter 1, verse 15, 16. Lagay mo na. Sabi dito, sino ang sabi niyo? Who is the image of the invisible God, the firstborn of every creature? Sino ba ito? Na siya ang larawan ng Diyos na di na nakikita. Ang panganay ng lahat ng mga nilalang. Ayan. Panganay ng nilalang. Si Jesus Christ ito, di ba? Sabi dito, in verse 16, tuloy mo na. Sapagkat sa Kanya nilalang ang lahat ng mga bagay sa sangkalangitan at sa sangkalupaan ng mga bagay na nakikita at ang mga bagay na di nakikita, magi ang mga luklukan o mga pagsakop o mga pamunuan o mga kapangyarihan, lahat ng mga bagay ay nilalang sa magitan niya at ukol sa Kanya. Sino siya? Siya yung karunungan. Siya yung salita. Sa katawang tao, nahayag sa laman,
Siya'y si Jesus. Nakukuha niyo na. Naiintindihan niyo na. Huwag niyo itong kalilimutan, ha. Pag kinalimutan niyo to, papadala ko kayo dun sa iglesia ni Manalo. Doon na kayo sumapi. Okay, tuloy-tuloy mo. Sa Luke 11:49. Ayan. Ito'y pagpapaunawa sa atin ng Panginoon at payo ng Panginoon. Look, kaya nga sinasabi naman ng karunungan, ayan sinasabi ng karunungan, may tinutukoy na dito. Kaya nga sinasabi naman ng karunungan ng Diyos, merong separate being na dito. Magsusugo ako sa kanila ng mga propeta at mga apostol at ilan sa kanila ay kanilang papatayin at pag-uusigin. Di ba nangyari yan? Pag-aralan niya may mga kasulatan during the Old Testament time. Maraming pinatay ng mga propeta sa New Testament time, mga unang mga apostol, mga unang mga inirang pinatay. Si San Pedro ipinako sa krus ng patiwarik. At marami pa sa kanila. Sana hindi mangyari sa atin to. Ang pag-uusig na maaaring mangyari. Kaya nga sinasabi naman ng karunungan ng Diyos, magsusugo ako sa kanila ng mga propeta at mga apostol. Sino ang gumanap? Sino ang magsusugo? Ang karunungan. Si Jesus Christ, nagsugo siya, di ba? Sino sinugo niya? Yung mga alagad niya. Yung 12 disciple, naging apostol. Kasi iba ang ibig sabihin ng disciple sa apostol. Dahil ang apostol, ang ibig sabihin nito, the sent ones, ang mga isinugo. Kaya ang mga apostol o ang fivefold ministry, they are sent by God. Ang lahat ang tumatayo dito. Ito'y merong gampanin. Ito'y sugo na nagmumula sa Diyos. Kung kayo na isinugo na maging genuine believer, pasalamat tayo. Dahil merong biyaya na tinatanggap ang bawat Diyos sa atin. Kahit hindi kayo mangaral o tumayo dito sa pulpito. Yun ay biyaya ng Panginoon. Ayan, maraming pinag-uusig. Sino nagsugo? Ang karunungan. Sino ang karunungan? Yun ang salita ng Diyos. At ang salita ng Diyos, sino yun? Si Jesus Christ. Okay, tuloy mo. Matthew chapter 10 verse 1 para ma-confirm natin kung sino ang karunungan ito. At pinalapit niya sa kanila ang kanyang 12 alagad at binigyan niya sila ng kapamalaan laban sa mga karumaldumal na espiritu upang mapalabas nila at upang kanilang mapagaling ang lahat ng sari-saring sakit at ang lahat ng sari-saring karamdaman. Balikan mga uli. Sino nagpalapit sa 12? Si Jesus Christ. At binigyan niya sila ng kapamalaan. Binigyan ng pag-uutos ang 12 alagad. Sino ito? Nag-utos na ito? Nagbigay kapamalaan? Nagbigay ng authority? Si Jesus Christ. Diba? Naiintindihan nyo na? Kaya ang karunungan, walang iba kundi ang ating Panginoon Jesus. Ako niya, mga kapatid. Siya at pinakikilita ng kasulatan na siya ang karunungang nagsugo. 1 Corinthians chapter 1, verse 24 and 31. Tuloy-tuloy na natin to. Ngunit sa kanila ng mga tinawag, maging mga Hudyo at mga Grigo, si Kristo ang kapangyarihan ng Diyos at ang karunungan ng Diyos. Nakuha nyo na? Kasagutan? Siya ang karunungan na nag-exist, inilabas mula sa sinapupunan ng Ama. Siya, ulitin natin, si Kristo. Sino si Kristo? Siya si Jesus. Ang kapangyarihan ng Diyos at ang karunungan ng Diyos. Nakuha niya? Huwag niyong malilimutan yan. Malapit na oras. Tuloy-tuloy.
At ang kamangmangan ng Diyos ay lalong marunong kaysa mga tao at ang kahinaan ng Diyos ay lalong malakas kaysa mga tao. Mahaba ito, hindi ko na lang ubusin. At least may pinakilala ko sa inyo kung sino ang karunungan. Dito na tayo sa Proverbs chapter 2. Kasi ano pa to eh. Hanggang ano pa to. First Timothy tayo, verse 16. Chapter 3. Kasi oras na. Sapagat ang dito, tumigil na tayo, kaya okay na, at nakilala natin. Sabi dito sa 1 Timothy chapter 16, pag-aaral ni San Pablo, at walang pagtatalo, dakilang hiwaga ng kabalan. Pero hindi na ito hiwaga sa atin, ito hiwaga sa iba. Okay? Yaong nahayag sa laman, pinapaging banal sa Espiritu, nakita ng mga anghel, pinangaral sa mga bansa, sinampalatayan at sa sanglibatan, tinanggap sa taas ng kalwalatian. Walang ang ibig sabihin. Ito ang ating Panginoon Jesucristo, walang iba. Hindi ko nito dadalhin ng malalim na pag-i-elaborate kasi oras na. John chapter 1, verse 1 and 3. Tatayo pa ang ating malapastor para suportahan ang itinayo ko dito. Nang pasimula siyang berbo, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Ito yung, sino ito? Yung karunungan, sa iyong salita, at sa katawang tao, sino ito? Si Kristo na nambalang iba ko ng ating Panginoon Kristo. Amen ba? Palakpakan natin ang Panginoon. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Last verse tayo. 1 John chapter 4, verse 1 and 4. Sakto lang. Hingin ko sa ating malapastor ang muling pagtayo. Sabi dito sa 1 John, marami pa sana, tinipid ko na lang. At least nakuha nyo na ang punto ko. Sabi dito, mga minamahal, huwag kayong magsipaniwala sa bawat espiritu, kundi inyong subukin. Ito'y utos sa atin. Kaya narito tayo, alamin natin ang katotohanan. At nagpapahayag ang karunungan sa atin ngayon. Sabi dito, kundi inyong subukin ang mga espiritu kung sila ay sa Diyos, sapagat maraming nagsilitaw na mga bulaang propeta sa sanglibutan. Tuloy, up to 4. Gusto ko pa umawit. Yung inaawit ko yung paborito ko. Lord, I lift your name on high. Pwede ba yan? Yan da, mga musician. Dito yung nakilala ninyo ang Espiritu ng Diyos. Ang bawat Espiritu na nagpapayag na si Jesucristo ay naparitong nasa laman ay sa Diyos. Kung nagpapayag pala tayo, naniniwala pala tayo na ang Diyos ay nagkatawang tao, nag-manifest. Manifest and the blessed. Siya saan? Sino siya? Siya sa Diyos. Ang hindi nagpapayag na si Jesus ay hindi Diyos, ano siya? Tuloy mo. Verse 4. Dito yung nakilala ninyo. Ano yan? Wala na? Sorry? Verse 3. Ito. At ang bawat espiritu hindi pinapayag si Jesus ay hindi sa Diyos. Ayan. Malinaw yan. At ito ang sa Antikristo na inyong narinig na darating at ngayon nasa sanlibutan na. So, nung panahon na yun, naroon na pala ang hindi walang tinanggap na totoo. Verse 4. Sino ito? Kayo ay sa Diyos, tayo ay sa Diyos. Bakit? Munti ko mga anak at inyong dinaig sila sapagkat lalong dakila siyang nasa inyo kaysa nasa sanglibutan. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Thank you, Lord. Musician, please. Andun na tatapos. Tamang-tama, alas 12 na. Hindi tayo sa panig ng Antikristo. Kasi mayroong ipinayag sa atin ng Panginoon. Thank you, Lord. Hallelujah. Nais kong umawit. Nais ko lahat. Samahan tayo sa pag-awit. Awitan natin ang ating Diyos. Ating purihin. Tumayo ang lahat. Yes, O Lord. Hallelujah. Narito po kami muli, Panginoon, papasalamat. At nais ka naming awitan na nagmula sa aming puso, Panginoon, dahil sa iyong kabutihan,
Dahil sa iyong kabanalan, kami ay pinapapagiging banal mo, O Panginoon. Maraming pong salamat ito, Diyos. Nais pong umawit sa iyo. Lord, I lift your name. Nais na iming taas ang iyong pangalan sa aming pagpupuri sa iyo, O Diyos, sa oras na ito. Yes, O God. Hallelujah. So, makita ng awiting ito, Panginoon, pinupuri ka namin. Yes, O God. Hallelujah. Lahat ay umawit. Lord, I